sa pagpapatuloy ng mga serye ng ating pagtuturo patungkol sa mga mahalagang aral sa Biblia. Tayo ngayon ay nasa ika-5 aralin o pag-aaral at ang ating pong tema na pinag-uusapan ay patungkol sa kasalanan at kaligtasan. At sa bahaging ito, sa ika-5 lesson natin ay ito ay may kaugnayan sa pagsisisi at pananampalataya. Ang pagsisisi at pananampalataya, ito ang ating tugon sa kaligtasan na ating natamo. Para sa mga susing talata, tingnan natin sa mga Gawa, chapter 2, verse 38. Sabi dito, magsisi kayo at mga pabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo para sa kapatawaran ng iyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang kaloob na Espiritu Santo. Paano tayo tutugon sa Ebanghelyo? Ipinagpapatuloy natin ang ating serye tungkol sa kasalanan at kaligtasan sa mga sandaling ito. At ngayon ay dadako tayo sa isang napaka-personal at mahalagang tanong, paano tayo tutugon sa Ebanghelyo? Ang mabuting balita ng kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay ni Jesucristo ay nangangailangan ng tugon. Hindi ito mensaheng naririnig lang at lilimutin. Noong araw ng Pentecostes, sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 2, matapos ang pangangaral ni Pedro, ang mga tao ay nasaktan ang puso at nagtanong, "Mga kapatid, ano ang dapat naming gawin?" Ang sagot ni Pedro ay, nananatiling tawag ng Diyos sa atin ngayon, magsisi at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo at matatanggap ninyo ang kaloob na Espiritu Santo. Lumakad tayo sa tatlong mahalagang bahagi ng tugon na ito. Una ay ang pagsisisi, pangalawa ay pananampalataya, at pangatlo ay bagong buhay. Ang pagsisisi ay pagbabago ng puso at direksyon. Sa Lucas, Kapitulo 15, versikulo 17 hanggang 20, ano nga ba ang tunay na pagsisisi? Hindi ito basta pagsisisi dahil nahuli o pagdadalamhati lang. Ang tunay na pagsisisi ay pagbabago ng puso na nagbubunga ng pagbabago ng direksyon. Sa Lucas Kapitulo 15 o Luke chapter 15, ikinuwento ni Jesus ang alibughang anak o prodigal son. Matapos lustayin ang kanyang mana, siya'y nauwi sa pagpapakain ng baboy, gutom, marumi at hiyang-hiya. Ngunit sa talatang 17, nang siya'y matauhan, dito nagsimula ang pagsisisi. Sinabi niya, babalik ako sa aking ama. Iyon ang pagliko, iyon ang pagbabago. So ang pagsisisi ay pagtigil sa pagtakbo, palayo sa Diyos, at paglalakad pabalik sa Kanya. Ito ay pagtalikod sa kasalanan at paglapit sa Diyos. At mga kapatid, huwag nating kalimutan, ang pagsisisi ay hindi isang beses lang na gawain. Ito ay patuloy na sa loobin ng puso. Habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, kailangan patuloy nating ibaling ang ating mga puso sa Diyos. Ang pananampalataya ay pagtitiwala sa tinapos na gawa ni Kristo. Ang pagsisisi ay naghahanda ng puso. Ngunit ang pananampalataya, ang kamay,
na tumatanggap ng kaligtasan. Sabi ni Pablo sa Romans chapter 10, verses 9 to 10, sabi doon, kung ipapahayag mo sa iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at mananampalataya ka sa iyong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, ikaw ay maliligtas. So, ang kaligtasan ay hindi dumarating sa pamamagitan ng pagsisikap. Hindi ito dahil mas marami tayong mabuting ginawa kaysa masama. Ito ay dumarating sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang pananampalataya ay hindi lang pagsang-ayon sa isip. Ito ay buong pagtitiwala. Isinasandal mo ang buong mong buhay kay Jesus, naniniwala na namatay siya para sa iyong kasalanan, nabuhay na muli, at siya ang Panginoon ng lahat. Ang ating pananampalataya ay nakasalalay hindi sa ating gawa para sa Diyos, kundi sa tinapos na gawa ni Kristo para sa atin. Ang kaligtasan, ito ay naghahatid ng bagong buhay. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sinasabi dito, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay isang bagong nilalang. Ang dati ay lumipas na at narito at bago ay dumating na. Kapag tayo ay nagsisi at sumampalataya, hindi lang tayo inayos, tayo'y ginawang bago. Ang ating pagkakakilanlan ay hindi na batay sa ating nakaraan. Tayo ngayon ay pag-aari na ni Kristo. Ang bagong buhay na ito ay may bagong layunin, bagong direksyon, bagong kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. Mga kapatid, kung walang ebidensya ng pagbabago, dapat nating suriin kung tunay ang ating pagsisisi at pananampalataya. Halimbawa, mula sa lumang tipan, ang pagsisipsi ng lupain ng Ninive doon sa Jonah chapter 3. Tingnan natin ang larawan ng pagsisisi sa lumang tipan. Ang lungsod ng Ninive, isinugo ng Diyos si Jonas upang magpahayag ng paghatol. Hindi niya dala ang mensahe ng biyaya kundi paghatol. Ngunit nang marinig ng hari at ng mga tao ng Ninive ang mensahe, sila ay naniwala sa Diyos, nag-ayuno, nagsuot ng sako, at tumalikod sa kanilang kasamaan. At ano ang nangyari? Nang makita ng Diyos ang kanilang ginawa, hindi niya itinuloy ang kapahamakang kanyang binabalak laban sa kanila. Ito ay sang-ayon sa Jonah chapter 3 verse 10. Ito ang kapangyarihan ng pagsisisi. Kahit ang pinakamasamang lungsod ay maaaring makatagpo ng awa sa mata ng Diyos. Kinakailangan ng isang araw-araw na lakad ng pagsisisi at pananampalataya. Bilang pangwakas, mga kapatid, ang mensahe ng Ebanghelyo ay nangangailangan ng tugon. At ang tugon na yun ay hindi lang panalangin o isang sandali. Ito ay isang araw-araw na pamumuhay. Ang pagsisisi at pananampalataya ay parang dalawang paa na ginagamit natin upang magpatuloy sa ating lakad Kristiyano. Patuloy tayong tumatalikod sa kasalanan at patuloy na nagtitiwala kay Jesus. Tanungin mo ang iyong sarili,
Tunay ba akong nagsisi sa aking mga kasalanan? Buo ba ang pagtitiwala ko kay Jesus? Nakikita ba sa aking buhay ang bagong nilalang na ginawa ako ng Diyos? Huwag tayong magsawang bumalik sa krus. Doon natin matatagpuan ang biyaya. Doon natin natatagpuan ang pagsaasa. Doon natin natatagpuan ang buhay. Salamat po.